Sino ang naglagay sa'yo dyan bilang presidente? Kanino kayo nakiusap? Sa Duterte. Marcos, huwag kang papakaasa dahil dapat yan natuto ka na eh. Yang taas mong yan, hindi mo na-realize. Ito itatak mo sa utak mo. All kingdoms na masama, they will fall down. Sooner or later. Tingnan mo nangyari sa tatay mo. Superpower, di ba? Anong nangyari? Tinanggal kayo. Tinapong kayo sa Hawaii. Kaya huwag kang papakaasa. Masyado kang nagmamataas. Always remember this. Ang nagpapakataas ay binababa ng Diyos at ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Promotion belongs to the Lord. Kung itataas at itataas ng Diyos ang PDP, wala kang magagawa. At kung ibababa ka at dadalhin ka sa Hawaii, wala kang magagawa. Kung gagawing presidente si BP Sara, wala kang magagawa. Kung gagawin si Sandro presidente, wala tayong magagawa. Gaya mo. Ayaw ka namin pero naging presidente ka. Bakit? Taloko mo si BP Sara. Pero huwag kang pakaasa dyan sa mga pinagsasabi mo. Masyado kang matapobre. Nagkamali ka dyan, hindi mo alam ang Pilipino. Doon sila nagkakaisa, doon sa mga inaapi. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Kaya nga mabenta yung mga telenovela natin eh. Kasi mga inaapi ang namamayagpag. Maling-mali, papatunayan ko, pati team mo, inamin, mali ka. Mali yung ginawa. Maling-mali yung sinabi nito, pinabili ng suka. Mali ka ron, Marcos. Katangahan yun. Sorry katangahan talaga yun. Ikaw talaga hindi ka nag-iisip. I'm really thinking, anong multivitamins ang tinitake mo? Parang sunog na utak mo eh. Hindi ko talaga maintindihan. Dahil nagsasalita ka ng ganyan. Nako. Kasama rin sa proclamation rally ang anak ni Digong na si Davao City Mayor Baste Duterte at Senador Robin Padilla. Bago yan, una nang binanatan kanina ng re-electionist na si Senador Bato de la Rosa ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw bahid ng dugo dahil sa oplantok. Ano panlaban ng mga yan? Diba? Predecessors. Marcos. Ang bintang nga dyan, iba dyan mga magnanakaw eh, katulad mo. Ay, yun ang banat kanina. Hindi ko nilalahat. Pero huwag tayong maglokohan, Marcos. Don't tell us you don't know. Ang mga inendorso niyang senatorial candidate. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, gagawin ko po yung Dagdag pa ng senador. the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Ipinagmalaki rin ni De La Rosa ang mga kandidato ng PDP, sabay buwelta sa sinabi ni PBBM Puro abogado. Hello, Marcos. na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka. Anong tingin niyo kaya Tony Himlo? Abogado yan! Maaanghang din ang binitawang salita ni na Attorney Vic Rodriguez at sa Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Ang suka ang kalaban ng tanso. Dagdagan ko, Attorney Mick. Sa ulam. Di ba? Kung ayaw mong mabulok o ayaw mong mapanis agad ang ulam, di ba nilalagyan ng suka? Parang asin yan eh. Di ba? Dinidelay mo yung pagkabulok. Dahil, ang ibig sabihin niyan ni Marcos, etong PDP, idinidelay yung pagkabulok ng Pilipinas dahil binubulok nila Marcos. Nabubulok tayo eh. Naagnas tayo ng maaga. Nasisira tayo ng maaga.
Napapanis tayo na maaga dahil sa mga adik sa mga politiko natin. Oh. Dahil sa mga yan na mga magnanakaw. Ito para nagmimistulang asin at suka. Para hindi mapanis at mabulok yung pagkain. Yan po PDP. Pero may binanggit si Attorney Vic Rodriguez. At mininsahe ko nga siya, sabi ko, ang ganda ng speech mo. At sabi ko, bro, dati tinatanong ko sa kanya yan eh. Umuo naman siya, pero hindi ganyan ka-straight ang sagot niya. But this time, it was straight. Sabi niya, ipapanukala niya na magkakaroon ng drug test sa Pilipinas. Kandidato pa lang at politiko na, panalo na, nakaposisyon na. Sabi ko, yan. Kasi mayroong problema dyan sa drug test na yan kasi against self-incrimination po daw yan eh. Okay? Pero I'm sure, yung binanggit ni Attorney Vic na yan, sisingilin ko talaga sa kanya yan. Pag nanalo yan at hindi yan niya napatupad, sisingilin ko sa kanya yan. Trust me. Kasi yan ang advokasya ko yan. Galit ako talaga sa adik. Ang daming pinapatay dyan, daming ginagahasan yan. Tapos ilalagay mo pa sa pwesto. So I'm sure alam niya kung paano niya lulusutan yung self-incrimination. Alam niya kung paano magkakaroon ng batas na hindi malalabag yung constitutional rights ng self-incrimination. So pabor ako dyan at minensahe ko nga siya, sabi ko, full support ako dyan. Kung ano man, talagang promote natin yan. Ako, talagang itutulak ko ang isang kandidato na magtutulak ng drug test sa lahat ng hanay ng mga opisyalis natin. Bago pa lang manalo, kandidato pa lang, at politiko na at nakaposisyon na. Ang suka ang kalaban ng peking ginto. May diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Abogado yan. Kasi 4 years ka mag-aaral ng college, pag graduate mo, doon ka pala maglo-law school, 4 na taon ulit, tapos 1 year bar. So, malaki yan. Marcos, ako kailangan ko ng yaya. Ihanap mo nga ako ng abogado, ha? Nang mag-aalaga ng bahay ko at saka yung kotse. At meron akong pambili ng na abogado, ha? Pambira to si Marcos. So, ikaw, Marcos, diretsahan na tayo. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Marcos, anong tinapos mo? Hindi yung binili mo sa recto yung diploma, ha? Anong tinapos mo? Duwag ka nga sa ano eh. Alam mo, kinestyon ko rin kay Attorney Vic yan. Duwag ka nga sa ano eh. Sa debate. Sa lakas ng loob mo ngayon magsabi-sabi ng pinabili na suka, nagtitinda ng suka. Sino ka? Of all people na magsasabi ng insultong ganyan coming from you? Talaga? Eh kung natapat ka ng debate nun kay Isko tsaka kay Lacson, tapos ka. Alam natin kung bakit. Marcoleta! Galit ka, Kodson, hindi. Ngiti-ngiti ka naman para kasi Attorney Panelo, napakasuplado. Laging ano. Hindi, gino-joke ko lang. Pero oo, kasi ganitong aura niyan. Di ba? Huwag mabigat ang mundo. Hindi. Boto niyo yan. Hindi, boto niyo. Hindi, ako, pabor ako sa kanya. Magaling na abogado, matalino, at matinong politiko. Mabigat lang ang mundo, kaya bihirang umiti. Attorney Panelo, parehas kayo. Kaya nga naglolokohan kami. Naglolokohan kami. Sabi ko, alam mo, gusto kong pagsamahin si Attorney Panelo at si Attorney Marcoleta sa isang kwarto. Tahimik siguro namin, puro busangot.
Joke lang. Iboto nyo po si Marcoleta. Attorney Marcoleta. Napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Kaya pati yan, iniinsulto nila kay Marcoleta. Oh, yung mga bobong trolls ni Marcos. Ay, si Marcoleta, kinakain daw ang suka. Pwede naman eh. Bakit? Di ba, hinahalo mo yung suka sa adobo. Tapos yung suka, pumapasok na dun sa manok. Nagugutom tuloy ako sa usapan natin, pambira. Di ba, may mga pagkain ganun, hinahalo mo suka. Ano man gusto nyong gawin sa suka, inumin. Bagay, may kaibigan akong ganun. Pag bumili ng balot, humihingi pa ng suka, tapos pagkain ng balot, iniinom yung suka. Oh. Pero pwede naman kainin ng suka kasi nakahalo na. Kayo naman, napaka-technical ninyo, mga trolls. Kung magbibigay naman kayo ng argumento, yung mataas-taas naman. Kinakain bang suka? Corny nyo, ha? Iniinsulto ka, Marcoleta, pagtatanggol kita. Para tapos mo, hindi, ano lang naman tayo, real talk. Pero sabi ko nga, suportahan natin to si Marcoleta. Ha? Kailangan natin ng mga ganitong politiko. Ang nakabimbing impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte ang binida ni Attorney J.V. Hinlo. Gusto niyo ba na ma-impeach si VP Sara? Ipanalo niyo ang mga senador natin, this 2025. Alam mo, pahamak talaga to si Marcos. Sabi, andun kasi si, kanina si Kong Alvarez, no? At na-interview namin siya. At sabi niya, wala daw galaw sa kamera, sa lower house, nang walang go signal, walang basbas ni Tamba at ng presidente. So, ibig sabihin, yung impeachment kay BP Sara, galaw ni Marcos. Huwag na tayong maglokohan, Marcos. Huwag mong binubudo ng taong bayan. Galaw mo yan. Gusto mo yung impeachment na yan. Kunwari ayaw mo. Pero hindi mo alam, yung galaw mong yan, ang magpapanalo sa buong hanay ng PDP. Wala ka na itutulong. Wala. Kasi gusto ng tao ngayon, iboto ang buong PDP nang sa hindi ma-impeach si BP Sara. Gusto ba namin na ang yung iuupo mo na si Tamba? Sino may gusto sa Pilipinas? Loko-loko yun. Gustong iupo si Tamba na Prime Minister o Presidente pa after you. Ayaw namin yun. Maraming ayaw yan. Kaya sabi ko, loko-loko, bangag lang siguro may gusto nun. Gusto ng taong bayan si BP Sara. We have to protect her. Remember this, ang mandato niya 32 million. Si Marcos 31 million lang at hindi pa aabot ng 31 million si Marcos if not because of Sara. If not because of Inday, BP Inday. Alam niyo naman, kahit bashers ko alam yan eh. Di ba? Anong sabi nila? Si Attorney Vic ata nagsabi nun. Ano sabi niya? Magnanakaw kayo. Magnanakaw kayo ng yaman. Pati ba naman posisyon ng Vice President nanakawin nyo pa? Ganon kayo katindi. Napakasakim nyo lahat. Gusto nyong nakawin. Mga magna kayo. Mali siya ng diskarte dyan eh. Maling-mali. Siya magiging cause. Bibigay ko pa sa inyo isang side ng pagkapanalo ng buong PDP. Nagbabalit Ito next, papakita ko sa inyo, ha? Ito. Pakinggan nyo yung sasabihin ni Erwin Tulfo. Okay? And read between the lines. Si Pangulo ay, bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alliance. Yan. Yan sinabi niya, ha? Si Pangulo po, siya po ang ating Pangulo, pero hindi siya ang kandidato. May kanya-kanya po kaming idea. Anong ibig sabihin ni Erwin Tulfo? Read between the lines. Mali yung sinabi ni Marcos.
Yung about suka na yan, mali. Maling-mali. Hindi lang niya madiretso, syempre, yung unang ulo nila eh. Yun ang leader ng partido nila. Kaya Marcos, ikaw ang magiging dahilan ng pagkatalo nitong alyansa mo. Kung ako sa iyo, Marcos, gusto mo makatulong sa team mo? Hindi, ito, I'll be honest with you. Kung ako ang political advisor mo, alam mo kung ano ina-advise ko sa iyo, sasabihin mo? Alam mo kung ano, Marcos? Wala. Huwag kang magsalita. Kasi habang nagsasalita ka, hindi ka nakakatulong sa team mo. Lalo mo silang pinapahamak. Diyan ka na eh. Ano ba talaga? Bakit ka ba binoto ng tao? It's simply because you are Marcos. So stay that way. Just be a surname. Yun lang ang silbi mo sa Pilipinas. A surname. Marcos. Kaya naman nandiyan yan sa paligid mo because of just your surname. Not because of your speech, your intelligence, all the more your influence. Wala ka nun. You're just a surname. Apelido ka lang, Marcos. Yan lang kailangan nila sa'yo. Just shut up. No. Ngayon, kung ako naman ay political advisor ng PDP at nakakalapit ako kay Marcos, sabihin ko, magsalita. Magsalita. Ikaw, presidente, magsalita ka. Kasi alam ko, lahat ng sinasabi mo, palpak. Diba? Alam mo kung ako nga kay Erwin Tulfo at saka kay Tito Soto, nag-independent na ako. Nasa top yan eh. Sa survey, nasa top yan. Bagamat di ako naniniwala sa survey, pero malakas, posibleng malakas talaga. Malakas talaga, Tulfo eh. I cannot understand, but I'm just talking about reality. They can be independent. Lalo silang napapasama diyan sa partido nila. Tapos, ganyan pa magsalita yung ulo nila. Ko ako si Erwin? Nasa top ako? I don't need you. Mag-i-independent ako. Tingnan mo ang ginawa ni Rafi at saka ni Ben. Hindi niya kailangan si Marcos eh. Kung ako si Tito Soto, hindi ako paparada sa partido na yan. Ipasasama lang ako niyan eh. Yung imahe niyang bangag, dami pa ako. O di ba nagpa-drug test ka dati, Tito Soto? Talagang sisingilin ka namin ngayon ng drug test kung hindi ka makapag-drug test. Di ba yun ang sinasabi ko eh. Di ba? Pero kung independent to, kaya nila. So, sa makatwid, ang point dito, Marcos, wala ka na itutulong. You just shut up. Yung impeachment mong idea kay BP Sara, ipapanalo mo pa. Pati yung mga walang masyadong pangalan sa PDP. Ipapanalo mo. Bakit? Gusto nila manalo lahat. Na we will stay away from negative campaigning. Sabi niya, we will stay away from negative campaigning. Why? They will not win with the Dutertes pagdating sa mga asarang ganyan. Diba? Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila. Alam mo may punto si Erwin. Bakit? Based on performance. Kasi tandaan nyo, malakas mag-research ang Team Duterte. Yung tinatawag yung Team Suka, malakas mag-research. Don't forget, alam nila ang ginawa mo sa Amerika, Erwin Tulfo. Alam ni Erwin Tulfo yan eh. Alam niya yun. Kaya nga siya nasira eh. So hindi sila lalaban doon sa negative campaigning, yung kanila na lang. But that gano'n ang ginawa ni Marcos eh. Wala talaga. Talaga to si Marcos, parang sunog ang utak. Kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga alam naman ho ninyo yun. You being the media, na I'm sure na nadyaryo din po lahat ito mga ito. 3 senador po, 4 po. Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar.
May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yun po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakehin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Tignan mo, ha? O, anong speech ni BBM? Atake sa kabila. Ito sinasabi ni Erwin Tulfo na sinasabi niya, Marcos, mali ka. At nag-usap sila. Look at this, Marcos. You have no influence over your people. Diyan ka talaga bagsak. Mahina influence mo. Ulitin ko, you're just a name. Kung hindi Marcos ang apelyido mo, baka homeless ka. Naglalakad dyan sa kalsada, nagra-rugby. You have no strength inside. Totoo naman eh. Yeah. Sino pati tao mo? Di ba? Nilaglag ka dyan. Ito lang yung magalang na paglaglag. Nag-usap na kami. Hindi kami papasok sa ganyan. Gaya ng pagpasok ng aming leader na si Marcos. You're a weak leader. You have no influence at all. Aside from money and your name. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. Siya ang Pangulo eh. Hindi naman natin pwedeng diktahan yung kanyang opinion, pero opinion niya yun. Magalang na sinabi ni Erwin, tanga. Parang ganito eh. Tanga ka, Marcos. Mali yung idadamay mo pa kami dyan sa katangahan mo. O, yun yung ano. Yun naman yung salbahing pagsabi. Pero kami, eto style namin. And we can win without you. Yun ang mabigat na salita. Na katumbas ng sinasabi ni Erwin na magalang. Di ba, leader? Hindi nila kailangan. Nag-usap na kami. Hindi ka nga kasama. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.